Sa mapagpalayang hapon po sa lahat. Narito po tayo sa Plaza Miranda ngayon, araw na ito. Ipagdidiwang o magmamarcha ang mga grupong nagmamahal sa bansang ito. Mga grupo, mga tao na piniling lumabas ngayong araw na to, ngayong mga oras na to. At magtipon dito sa Plaza Miranda para magtungo naman sa Liwasang Bonifacio, Marlon. Yes, Pam. Pam, tamang-tama. Ngayong araw na to ang pagdiriwang ng National Heroes Day o pambansang pagdiriwang ng Araw ng mga Bayani. At ito po mga nakikita nyo nasa likod namin. Ito po ang mga makabagong bayani ng Pilipinas. Sila po, sila yung tunay na nagpapakita ng kanilang kadismaya sa pamamahala ng Pangulong Bongbong Marcos. Kung makikita nyo po, kung narinig nyo, ang sinisigaw po nila ay BBM Resign, may sinisigaw din po ng BBM Bag. Ayan po, umuusad na po yung bulto ng marcha. Papunta po ito. Mula rito sa Plaza Miranda, papunta po kami ng Liwasang Bonifacio. And galing ako kanina ron, may nakita na rin ako mga kasamahan natin doon na nandun na rin sa Liwasang Bonifacio. At maya-maya lang ng konti, magsasabing presyo tayo. Makasaysayan ang Plaza Miranda, Marlon, ano? Lalo na nung panahon ng August 21, 1971. Ang Plaza Miranda, a year bago mag-martial law. Yes. Dito naganap ang Plaza Miranda bombing habang ang Liberal Party at that time were presenting their senatorial candidates, yes. Marlon. Dalawang bomba ang inihagis sa entablado. Nag-cause ito ng mga kamatayan ng marami in front of a big crowd na almost 4,000 na sinasabi ng report, no? Tama, Pam. Kaya na kami nagsandali. Yung Liberal Party noong that time, Pam, sila yung mga oposisyon, sila yung mga anti-Marcos group, sila yung noong 1971, sila yung hayagang kumukundina at bumabatikos at kumakalaban sa mga maling sistema noong panahon ng diktatorya. Ang problema, habang doon sa campaign rally nila, sinabotahe at ang pilalabas noon ng Marcos Sr., ng diktador, na ang nagpasabog daw, ang utak daw ng Plaza Miranda bombing ay ang mga rebelding komunista na itinatanggi naman noong panahon na yon ni Joma Sison. Naginamit na lang ni Marlon sapagkat sila rin naman ang di umano ng mga kaguluhan yun. Dahil ito ay prelude para sa kanilang preparation ng announcement nila ng marcha. Kaya 1 year after, yung September 22, 1972, na-ideklara yung martial law. Ano sa ngayon ang nakikita mo tulad ng pangyayaring ito, Marlon? Ginawa ko ng meme kanina, nagkaroon ng post wherein itong si President BBM ay nagpunta sa libingan ng kanyang ama, Marlon. Dahil doon din naman sa libingan ng mga bayani, nag-celebrate or nag-ano sila, nagkaroon ng pagdulita sa mga guro, health workers, Marlon, at mga atleta, at mga civil servants na ginawa sa Liwasang Bonifacio. At syempre, gumalaw na rin siya doon. At minsan hindi mo maisip na biruin lang din habang nakatayo siya at nagbibigay pugay naman sa libingan ng kanyang ama. Maitanong mo rin, ano kaya ang sinasabi ng isang junior sa senior na parang kinapi-paste o minirror lang kung ano din ang ginagawa niyang paraan ng ano. Kinapi-paste, minirror, dinigitan pa. Dahil yung ama, diktador, itong anak, diktador na, adictus pa. Ayun nga, Marlon. Yun ang masama. Alam mo, yung pinapanood ko kanina yung programa niya, yung traditional red playing, traditional na pagsasalita ni PBBM, tapos nung dumalaw siya sa puntod ng tatay niyang diktador, bigla ko naisip, ano kaya kung magalit na tuluyan ng taong bayan at dahil sa kawalan ng utang na loob ng isang Bongbong Marcos, ng Pangulong Rodrigo Duterte lamang ang nagpumayag para mailibing sa libingan ng mga bayani ang isang diktador na Pangulo ng Pilipinas, ay ano kaya kung magalit naman ang ilang may at kuhain ang libingan ng isang diktador at itapong kung saan sa lahat. Pamahabol tayo sa Pwede natin live. Kung okay lang sa'yo. Sige, wait lang. Ikaw ang mag-ano. Opo. Okay lang or gusto mo i-off? Ikaw. Para makita niya, para maramdaman din ng mga katete kay Epo natin. Sige, i-reverse ko ang camera, guys. Although naiwan. Sige, ikaw sa camera. Kanina pa sabihin pa ako sa ato na nakakatawa yung grupo ng mga pulis ng Manila Police District na naka-assign dito sa Plaza Miranda
tinanong niya yung tinanong niya yung grupo kung magpo-programa pa ba. The usual, hindi. Parang dito lang nagkita-kita ang mga kamaysog natin Sige. para mapag-marcha papuntang Plaza Miranda. Medyo malayo-layo ang kakapuli natin, Pamela. Saan tayo? Dito. Dito, Pam. Pera madapa. Pag nadapa, tuloy. Sandali lang, dapat nasa unahan. Nasa unahan ka? Wala namang background Wala Okay naman lang. na yung crowd. Hinabol na lang natin Okay lang. Maganda to. Ito yung pagpapakita, Pam, na walang hakot. Talagang the usual. Kanina may inaano pa ako. Wait lang ha, hyper ang Lolo Marlon natin. Oo. First time. Hyper ba? Hyper? Alam mo si Pamela, ang karot yung maglakad to Sandali lang. Yeah. Hindi ko alam to Okay. Yan. Yan, Yan, no? So, ano na yung bulto? natin. Medyo naiwan kami. Parang bilis nila, no? Malayo ba to? Kulang 2 kilometro. Siguro, God willing, nandun tayo ng mga mahigit 5 minuto pa. Ayun na sila. Mabuti. Oo. At cardio na rin to. Ayun. Sila, no? Nakikita. Nakakatuwa, yung iba may mga dala. Kanina pa yung pinakilala ko sa iyo nung dumating. Taga-Caloocan. Kasama nila yung night. Tapos mag-asawa sila. Mga taga-saan na Caloocan sila. So talagang punta lang sila rito. Gusto lamang nila makiisa sa ipinaglalaban ng Maiso Pilipino. Tapos meron pa kanina, lumapit sa atin, Pam. Actually, ang dami. Galing LA. Sorry, Las Vegas pala. Las Vegas, USA. Naka-schedule daw silang mag-asawa sana. Medyo senior citizen na si Ma'am and Sir. Naka-schedule silang magpunta na Singapore. Nung nalaman nila na may programa para sa Maisog, ngayong National Heroes Day, at bilang pagsuporta na rin doon sa ginagawang pagkikipit sa KOJC, nagdesisyon sila na i-cancel yung biyahe nila sa Singapore at sumama na lamang muna ngayon sa rally natin patungong Niwasan Bonifacio. Alam mo, Marlon, hindi rin naman mapagkakaila kung ano rin ang mga kaganapan kagabi sa compound naman ng Kingdom ng KOJC. Sobra. Nakakagalit pa. So, minsan, iisipin mo, masyado nilang pinaypayan ng issue sa Davao. Minsan maiisip mo, meron ba silang mga totoong issue na pinagtatakpan? Mainit kasing pinag-uusapan pa rin, Marlo, na napagtatakpan na nga ang issue ng Pogo. Oo, tama. Kung saan ang larawan ng grupo ng Sandra Ong, Cassandra Ong, at saka kasama si ang first Ryan Chu. couple, Kasama ang first couple, saka si Ryan Chu, at iba pang mga Pogo personalities. Nilabas yung unang nilabas ng vlogger na si Ma'am Maharlika. So, paraan pa rin nila to para i-divert ang issue at paraan pa rin nila to para makalimutan ng taong bayan na ang pinakatunay na issue rito ay yung paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulong Bongbong Marcos. at hindi na rin mapagkakaila, Marlon, ang kanilang involvement sa mga Pogo business na sila ang di umano ay protector. Mismo. Ultimo yung mga bata, sumisigaw na BBM resign. Diba? So, ayun nga, lumabas kanina sa press conference sa Pandesal Kamuning Cafe press con, Marlon. Okay. Ang legal counsel Wilson, ano yan Okay. ang legal counsel ni Cassandra Ong Okay. na si Atty. Topacio. Okay. At doon, dinisclose niya na uso ngayon ng authentication, Marlon. Na-authenticate ni Cassandra Ong na ang larawang lumabas sa vlog ng isang Maharlika ay totoong nangyari, naganap, at sila'y magkakasama. Yun. At dapat, naniniwala ako pa, na sa mga susunod na araw, papatunayan ni Binibining Cassandra Ong na yung 750 million pesos na donation nila sa mag-asawang Marcos ay papatotohanan niya. Marlon, napakaliit kasi nun. Baka naman kaya sila nilaglag. Dahil naliitan sa halaga. Ano ba naman ng milyon sa bilyon? Yun lang, no? Diba? So, baka milyon. Kasi yung unang report,
nagbigay rin ng ganito klaseng halaga si Kim Wong, na siya namang may-ari ngayon ng Pogo Hub sa Cavite o yung tinatawag na Pogo Island. Akala ko ba bilang na ang araw ng mga Pogo? Ganun din ang sinabi niya nung huli niyang SONA na bilang na rin ang araw ng mga smugglers. Pero ilang araw na, Marlon, alam mo, hindi pa rin pinag-uusapan at hindi ma-resolve kung ano ang mga issues dito. Yung sinasabi niya bilang na ang araw ng Pogo, ito yung mga Pogo na kalaban ng pinapanigan nilang Pogo operators. Ito yung mga kakompetensya. Yung sinasabi rin nilang bilang ng araw ng smugglers, ito rin yung mga smugglers na kakompetensya naman ng super best friend nilang si Michael Ma. Na hindi pinatawag sa Kongreso hanggang ngayon, pero ang isang spokesman, Harry Roque, isang beses lamang lumiban sa pagdinig ay ipinakulong nila sa pamagitan ng contempt. At may admission ng honest mistake ang hindi niya pagkakaalala sa date. Mismo, at doon pagtungkod baba na umamin siya ng kanyang pagkakamali at humihingi ng paumanhin na hindi kinilala ng kanyang mga kasamaan dahil minsan ding naging kongresista at minsan ding naging miyembro ng House of Representatives ang isang attorney Harry Roque. At siya naman ginagamit ng kanyang dating estudyante at inaanak na si Representative Ron Salo ang kanyang soundbite na honest mistake as in general admission that the whole thing is honest mistake, which is not the case, Marlon, di ba? Totoo, Pam. At ang nakakalungkot dito, kung gaano ka-ingrato ang isang estudyante, ang isang inaanak, ganito rin ginagaya, kinokopya niya ang pagiging ingrato naman ng Pangulo ng Pilipinas ngayon na si Bongbong Marcos. Kaya asahan ka ba kung ang mga tao ngayon na nakaupo sa gobyerno at nakakatikim ng ginhawa sa pangangamtan din ng liderato ng BBM, kung tutularan nila ito? Wala na, Pam. Ang aasahan natin dito, kung hindi ang kabulukan at yung kapangahasan, para lamang mapanatili sila sa pwesto para magtuloy-tuloy yung pagkamtam nila sa pera ng bayan. Nakakalungkot ang mga pangyayari. Sobra, At kanina lumabas din ang isang malungkot na balita, Marlon, na binigyan na di umano ng go signal ni Speaker Martin Romualdez na i-defund ang Office of the Vice President. Matatandaan mo, kahapon, Marlon, naglabas ng statement ang VP Sara where she apologized to KOJC dahil isa siya sa naghikayat sa mga ito na iboto ang isang Bongbong Marcos. Tama, Pam, doon sa pahayag na yun, no? Ramdam na ramdam mo yung guilt feelings ng isang Vice President Sara Duterte dahil para sa kanya, kung hindi dahil sa pangihikayat niya, malamang sa malamang ay hindi ganun kalaki ang bumoto kay Bongbong Marcos so nakalipas na halalan. Ngunit maraming nakakalimot, Marlon, na lumaki at dumami ang suporta kay Bongbong Marcos ay dahil na rin sa mga taga-suporta na meron ang Duterte. Totoo, Pam, totoo. Maraming, yung kausap natin, si Sir Oscar, kung nag-vlog tayo kahapon na umaga, di ba? Sinabi niya mismo, na kaya ko naman binoto ang isang Bongbong Marcos dahil na rin sa paghihikayat ng isang Sara Duterte. Approaching na tayo, Marlon, dito sa Kapal yung bulto. Nakakatawa. Iwasang Bonifacio. Oo. Yun ang May mga presensya ng kapulisan dito para... shout out sa Manila Police District. Maraming salamat sa pagmamantine ng kaayusan at kapayapaan at sana mabigyan ng tunay na kasiguruhan ang security ng mga kamaisog natin na nandito ngayon sa Liwasan Bonifacio. So, kapagod din nyo, parang masarap ng tubig, Pamela. Magsama-sama po tayo dito! Lahat po na nasa dito! Punta po kayo dito! Nasama po tayo! Isigaw! Marco! Marco Sisan! Marco Sisan! Marco Sisan! Marco Sisan! Marco Sisan! May soup! Ha? May soup! Marco Sisan! May soup! Marco Sisan! Marco Sisan! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Nakita ko si Rapi Marcos Rizal! Ating kami nagkasama sa PNP. Kaya yun, Marcos Rizal! patas parehas. Ang sisigo ko. Marcos Rizal! Anong ginagawa mo dito? Marcos Rizal! Marcos Rizal!
To be fair, Marcos resign! kagabi, Marcos resign! over ang GMA7 sa KOJC. Pero nasa maling pwesto sila dahil wala sila sa site ng Marcos resign! airport. Marcos resign! Marcos resign! Kalagayan sa dahil. Hello po. Thank you po. Marcos resign! 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 Siguro cover na natin. Full covering na natin. Ngayon na tayo. Ikaw, para hindi ka na rin malay. Pansamantala po, ibibigay namin ng monitor sa inyo tungkol sa kaganapan dito sa Liwasan Bonifacio. Bibitaw muna kami sa mikropono ni Yusek. Magsama-sama po tayo dito! Papakinggan po ang boses namin. Atras po tayo! Atras! Atras! Para mabuo natin ang crowd! Magsama-sama po tayo! Taong bayan! Kailangan natin magsama-sama! Pilipinas! OFW! Sama-sama po tayo! Isigaw po natin sa taong bayan ang kahirapan na ginagawa ng gobyerno ito! Puro kasinungalingan! Puro pagbubudol! Isigaw ng bayan! Marcos resign! 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 Marcos! May damdamin din po sila na katulad nyo. Nararamdaman niyo po ba yun? Kung paano yung pinahihirapan niyo ng tao. Wala silang kalaban-laban. Wala silang baril. Kahit ano, wala sila. Ang harap lang po nila ay Biblia. Ang Biblia po ay nasasabi ng katotohanan kung ano po ang sinasabi ng Diyos mula sa loob ng Biblia. Nakukonsensya po ba kayo yun? Nakukonsensya ba ang mga pulis? Guys, nandito ang GMA7 na. Let's just monitor if they will show the actual scenery ngayong araw. Nasa unahan po may backward ng puting kumain. Mga sir, mga ma'am, backward po kayo. Sige po. Yan. Yan po ay masunurin. May pagkakaisa. May pagmamahal. May respeto. May unity. Yan ang mga anak ng Diyos. Yung mga nasa likod po, mga nasa puno, move forward na po tayo sa gitna. Nagsama-sama na po tayo. Ipakita po natin ang pagmamahal sa taong bayan. Ipakita po natin ang pagmamahal sa bansang Pilipinas. Huwag po natin taranin sa lahat ang sa atin po. Ipakita po natin kung tayo po ay isang masunuring Pilipino. May pagkakaisa po ang POJC. Ang inihiling po lang namin, ano po ba ang percent of protect? Protektahan po natin ang mamamayan, hindi po natin abusuhin. Nandiyan po ang Diyos nakatingin sa atin. Darating yung tamang oras na para sa inyo kung paano niyo po ginagawa sa mga taong hindi marunong lumaban. Kaya tayong mga naghihirap, nagsisikap para kumain ng 3 beses isang araw. Diba? Ang bigas hanggang ngayon, problema pa rin po natin.
Pwede po ba natin kantahin yung kanta po ng KOJC, yung sa bigas po? Ang mga Bisaya? Sino po ba ang mga Bisaya? Ha? Hindi naman memorize. O kantahin na lang po natin yung... kabisado pa po, ma'am? Kabisado pa po? Kabisado pa? Sumunod lang po tayo, ha? Kantahin po natin yung bigas para marinig naman po ng mga nasa Malacanang. Kinakain nila po ng special rice. Nasa ng painting bugas. Ito na po, kantahin po natin, mga kababayan. Dahil nais natin salbahin ang bansa sa kuko ng mga nalilito po kami na nanginginig na ang dapat pamuno ng Pilipinas ay dapat nasa tamang pag-iisip. Kakalag ka rin mo sa gera ang iyong bansa. Walang solusyon sa patuloy na pagtaas ang presyo ng bilihin. Walang solusyon sa kakulangan ng trabaho. At kapag ng namumuno, walang solusyon sa mababang sweldo ng sambayanan. Kapag pangalan ng namumuno, pati ang pondo para sa kalusugan na gastusin para sa korupsyon. May karamdaman, pero kinakailangan makiisa dahil kung sino tayo makikiisa, sino pa ang naninindigan. So sapat na po ang presensya, walang boses, pero patuloy na nakikipaka, kinakailangan ang Pilipinas nasa kamay ng taong nasa tamang pag-iisip. Posisyon mo. Binaya mo ang eleksyon mo. Testigo naman sa'yo. Marcos, at yung asawa mong creature from hell. Yung asawa ni Marcos is a creature from hell. Adik! Adik! Bisa! Adik! Oh, ikaw, creature from hell. At ikaw namang super under the saya. Kasuhan niyo
Pardon sa sasalasaw at dinaya nyo yung eleksyon ninyo. Maraming mababait na mga sinasabi ninyong elitista pero may puso din para sa mahihirap. Please, come out! 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 My friends who are watching me at home, I know many of you have a heart for the Filipino and for this country. Come out. Speak. Speak. Hindi tayo pinalaki sa mga exclusive schools. Ateneo, St. Scholasticas, hindi tayo pinalaki doon para tayo manahimik. Dahil pag tayo ay tumahimik, ang ibig sabihin nun, kinakampihan natin ang mga demonyo. Okay. And to my Tatay Digong, you may be bastos, sabi nila. Foul mouth. Pero ikaw lang ang nagmahal ng Pilipino. I love you. Duterte! 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 To my friends out there, do not believe everything that you hear and everything that you see about Duterte. He is a good man. He loves the Filipinos. That is what is most important. Come out and fight for the Filipino. Okay, now can you all, pinapawisan na ako, atakihin na ako nito, sandali lang. Can you all sing with me? I think this is Attorney Vic's favorite song, I'm not sure. Ito lang po kasi ang pwede kong na-memorize na maiksi lang po, pero at alam natin lahat. Okay, ready? Let's all sing, ha? Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man, sa iyo'y ibibigay, tungkulin ko'y gagampanan, na lagi kang paglingkuran, ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hiran. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang buhay ko at buhay man, sa iyo'y ibibigay, tungkulin ko'y gagampanan, na lagi kang paglingkuran, ang babantayan, Pilipinas kong hiran. Maraming salamat po!
Maraming salamat po, Ma'am Seraya. Susunod naman ang ating magiting na vlogger na si BMR. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako si BMR Channel. At sabi nga ng mga Insaymada vlogger at yung mga oligarkong vlogger, abay, yung BMR Channel na yan, mukhang pinabili lang ng suka, nag-vlog na. Yun po ang kanilang mga pagmamaliit, paghahamak sa atin. Bakit po tayo narito ngayon? Yun din po ang aking sinabi doon sa naganap po namin na maisog po forum about po sa mga bakit po tayo nandito ngayon. Simple lang po, mga kababayan. Ako po ay nandito ngayon dahil nakikita ko po ang pangyayari sa ating bansa. Bilang isang vlogger, ay sinisumbulo ko po ang mga tao na walang kakayahan pumunta po sa mga katulad nito at hindi makapagsalita. Bakit kailangan po natin, mga kababayan? Tingnan niyo po. Ganito po ang nangyayari sa ating bansa. Sabi ni ganito, pag ako naging presidente, ganitong gagawin ko. Ngayon, nasaan ang Pilipinas bago dumating ang Pangulong Duterte? Nasa third world country tayo. Yan po ang katotohanan. Nagbago lang ang Pilipinas. Nagbago lang ang Pilipinas, mga kababayan, noong panahon ng Pangulong Duterte. Naalala ko pa noon, ang project ng Pangulong Duterte ay build, build, build. Nang dumating ang BBM, travel, travel, travel. Bilyon-bilyon na halaga ng pera ang nalulustay sa bayan. Na hindi alam kung saan napupunta. Ang mga perang ito, nasaan na? Tama kayo.